Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na kayang itago ito. World Bank, in-expose na. Nito lang ang tanong, mga ginto ng mga Marcos, gumagana na? Ito ay isang misteryong dokumentaryo na hindi na maitatago. Hi Ron, the World Bank urged the Philippines on Tuesday to double down on domestic reforms. World Bank lead economist Gonzalo Varela pointed out that there. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Noong Hulyo 15, simula na ng pagbubunyag. Sa ilalim ng dilim ng kasaysayan at pandemya, isang liwanag ang unti-unting sumisiklab. Isang ulat mula sa World Bank ang sumabog sa katahimikan at sa gitna nito ang pangalang Marcos at ang pamumuno ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay tila muling umaalingaw-ngaw sa buong mundo. At ito na ang simula ng pagbubunyag na hindi na maitatago. Noong Hulyo 15, inilabas ng World Bank ang ulat na tila sumira sa katahimikan ng mga nag-aalinlangan at mga kumukontra sa pamahalaan. Running uphill, growth, jobs, and the quest for productivity. Sa unang tingin, ito ay isang karaniwang economic report, ngunit sa mga mata ng nakakaunawa, sa itong pahiwatig, isang pagbubunyag. Ang Pilipinas, ayon sa World Bank, ay nangungunang tagaganap sa Asia. Wika ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisican. Hindi raw ito aksidente, ito raw ay bunga ng mga reformang pinaghirapan, mga reformang inilatag ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. At ang tanong na gumugulo sa marami, gumagana na nga ba ang mga ginto ng mga Marcos? Isang gintong layunin, pag-angat ng bansa. Ipinapakita sa ulat na bumaba ang antas ng kahirapan mula 18% noong 2021 sa 15.25% noong 2023. Ang unemployment rate 4.3% na lamang, mas mababa pa sa inaasahan ng gobyerno. Bawat bilang, bawat porsyento, tila isang kodigo na dahan-dahang nagsasalaysay ng pagbawi at pagbangon. Hindi aksidente ang mga tagumpay na ito. Muling diin ni Balisacan, ito'y bunga ng matalinong pulisiya, makabagong teknolohiya at lideratong may malinaw na pananaw para sa kinabukasan. Mula sa mabilis patungong mas mabilis at matagalang pag-unlad. Ayon kay World Bank lead economist Gonzalo Varela, ang Pilipinas ay dumoble ang GDP sa loob lamang ng 30 na taon, ngunit hindi pa sapat ang susi, human capital, productivity at tapang na palitan ang luma at makalumang sistema. Parang eroplanong may isang engine pa lang ang bansa, wika ni Varela. Kailangan ng gamitin ang buong makina, ang sipag, talino at husay ng Pilipino. Sa mga hindi nakakaalam, sa pagitan ng mga linyang ito, tila sinasabi ng mundo, Pilipinas, gumising ka, panahon mo na. At dito pumapasok ang susi sa pandaigdigang ekonomiya. Tayo ay nakahanda. Tila isang patak ng liwanag sa dagat ng kaguluhan. Sa geo-economic landscape, ang Pilipinas ay nagsisilbing huwaran. Habang ang ibang bansa ay nag-aalinlangan, ang Pilipinas ay lumalaban. Sa pumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mga balakid ay ginagawa ng tulay. Bawat piso ay dapat may balik sa tao. Pahayag ni Balisican. Tila itong panata, isang pangakong hindi lang para sa statistika, kundi para sa bawat Pilipinong nangangarap. At ang tanong ng marami, gumagana na nga ba ang ginto? Habang lumalakas ang ekonomiya, dumarami ang haka-haka. Ang mga yaman bang itinatago noon ay unti-unti nang inilalabas para sa bayan? Hindi pinangalanan ng World Bank, ngunit resulta, tila kapansin-pansin. Ang mga proyekto, ang mga reforma, ang mabilis na pagbangon, tila sinasabi na may pinanggagalingan itong lakas. At kung ito man ay mula sa makasaysayang kayamanan o mula sa bagong liderato, hindi natin alam. Isang bagay ang malinaw,
ang Pilipinas ay muling bumabangon. At ito ang dakilang mensahe. Ito'y simula pa lamang. Sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unti-unti nang nagkakalaman ang matagal ng pangarap ng bawat Pilipino mula sa kahirapan patungong pag-asa, mula sa pag-aalinlangan patungong pananalig. At kung may ginto man na ngayon ay gumagana, ito ay ang ginto ng pagkakaisa, ng pananalig sa ating Panginoon Diyos at ng tapang para mangarap muli. Ito ang bagong kabanata at ikaw, Pilipino, ay bahagi ng kwento. Hindi na maitatago ang ginto ng bayan, ngunit higit pa sa anumang kayamanan sa lupa, may isang kayamanang walang kapantay. Ang kayamanan mula sa ating Panginoon Hesus, ang ating Panginoon Hesus mismo na galing sa langit. Matapos nating pagnilayan ang mga misteryong pagbubunyag tungkol sa pagbangon ng Pilipinas, ang muling pag-angat ng ekonomiya at ang tanong na gumagana na ba ang ginto ng mga Marcos, tayo ngayon ay naanyayahang lumalim, hindi lamang sa larangan ng politika at ekonomiya, kundi sa larangan ng pinakaimportante sa lahat, ang espiritual na buhay. Mateo 6 verses 19 to 21. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa na maaring sirain ng insekto at kalawang at maaring nakawin ng magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit kung saan hindi ito masisira o mananakaw, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ang gintong langit at si Jesus na ating kayamanan. Sa gitna ng mga ulat ng mga pag-angat ng bansa, mga estatistikang bumababa sa kahirapan at mga reformang bumubukas ng bagong pag-asa, hindi maiwasang mapamangha. Ngunit mga kaibigan, ang tunay na ginto ay hindi kayang ipunin sa bangko o itago sa silid-imbakan. Ang tunay na ginto ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Ang ginto ng langit ay hindi nabubulok, hindi nawawala at hindi naagaw. Sa panahon ng muling pagbubuo ng bansa, huwag nating kalimutang ang pundasyon ng lahat ng biyaya ay walang iba kundi ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo. Walang Pangulong Bongbong Marcos, World Bank o ginto na nakaraang hihigit pa sa dugong ibinuhos ng ating Panginoon Hesus para sa ating kaligtasan. Si Jesus ang gintong nagbibigay liwanag sa madilim na kasaysayan. Si Jesus ang kayamanang hindi maaagaw kahit ng pinakamakapangyarihang tao. Si Jesus ang pintuang patungo sa isang bansang masigit pa sa Pilipinas, at ito ang kaharian ng ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong walang kapantay na kayamanan, ang iyong pagmamahal at kaligtasan. Sa gitna ng mga balitang bumabangon po ang aming bayan, ipaalala niyo po sa amin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa buhay na inalay sa iyo. Ituon niyo po ang aming mga puso sa langit, kung saan ang tunay na kayamanan ay matatagpuan. At ikaw, o Diyos, ang aming ginto. Gamitin niyo po ang aming bansa bilang instrumento ng iyong kalwalhatian, at naway ang bawat Pilipino ay sumunod sa iyo ng may pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa inyo pong pag-ibig sa bawat isa, at patnubayan niyo po kami, o aming Panginoon Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.